Ang focus po ng ating pag-aaral ngayong hapon ay, sorry, ito pa pala na, ito po, aking, ang focus po ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay sa mga children po. Kasi po, minsan po ay kulang ang pag-aaral about the children. Pero po yung pinapakahalagang turo sa Biblia, tignan natin isang napakagandang verse about the children in the Lord. Let us see in the book of Psalm 127. The book of Psalm 127. 5 verses lang po siya, babasahin ko lahat. Psalm 127 mula verse number 1. Sabi po sa Psalm 127 verse 1, a song of decrees for Solomon, except the Lord build the house. Kaya nga yung house ay binubuo ng children, parents and children. Ibig sabihin ng except build the Lord build the house, hindi naman directly Lord ang gagawa. Ibig sabihin, yung house ay itatayo ng family sa prinsipyo ng Diyos, pamamaraan ng Diyos, saway ng Diyos, lalo na sa mga children. They labor in vain that build it. Kasi mawawasak din yan. No? Paglaki ng mga anak mong hindi lumaki sa Panginoon, wasak yan. Okay? Except the Lord keep the city. Hindi lang ang house, pati syudad, the environment, no? The watchman waketh, but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, kasi puro sorrows na abutin mo dyan. Hindi mo na palaki ang anak mo sa maayos. Nako. Maaga kang mawawala. For so he giveth this beloved sleep. Tingnan nyo sa verse 3. Lo, children are an heritage of the Lord. Ibig sabihin po ng heritage ay possession, inheritance. No? Kung yan, naturuan mo talaga sa Panginoon, ha? Bigay ng Panginoon talaga yan. Our heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. As arrows are in the hand of a mighty man. Kasi yung isang mighty man, ang talagang, ano niya, yung arrow. No? Yan ang kanyang sandata. So are children of the youth. Ganon din yung mga anak sa kabataan. No? Happy is the man that his quiver full of them. Yung quiver, yun po yung lagayan ng arrow. Ganon din yung arrow, nialin tulad sa mga anak yan eh. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Yan po yung pinakikita yung kagandahan ng pamilya na naitayo sa pamamagitan ng prinsipyo po ng Panginoon. Pag hindi po naitayo yan, no, sa paraan ng Diyos, they labor in vain that build it. Marami pong mayamang pamilya, malungkot. No? Yung nga pong isang tiningnan naming family naalala niyo po yung noong 1991 earthquake sa Baguio, 'di ba? Gumuho yung Hyatt Hotel doon. Ang may-ari niyan ay nag-migrate ng Australia. May-ari niyan. Makalipas ang ilang taon doon ng family kasi nga na parang masama ang nila sa naging kapalaran sa pagguho ng Hyatt nila doon eh. Mayaman sila, kayaman. Pero makalipas po ang ilang taon sa Australia, nabalita ng lahat sa Pilipinas 'yon. Yung family na minasaker. Isa lang ang nakaligtas doon, yung lalaki. Sinusundan nga dito sa Pilipinas ang istorya noon eh. Bandang huli, sa investigation, magaling ang mga Australian investigator, ang suspect, yung anak. Pinasakir niya ang kapatid niyang babae, sunod-sunod ang oras. No?
Sumunod ay ina niya. Last, ang kanyang father. Ang ginamit yung baseball bat. At planted ang pagpatay niya. Kita niya, mayaman yan. Ha? Kita niya. Kaya sinasabi rito, they that labor in vain that build it. Sayang ang pagtatayo mo ng pamilya. Parang Hyatt Hotel. Giba. Ng lumindo. Hinatulan po ng lifetime sentence ang teenager na nagmassacre sa kanyang pamilya. Bakit po? Hindi nila napalaki sa Panginoon. Ang ugat po niya sa proper investigation, tingnan po namin, maayos naman yung mag-asawa kasi tinitrain nila ang kalang anak. But the problem is, tinitrain nila, matanda na. Sa Bible nakalagay, train up a child. Nung child, hindi mo tinrain. Titrain mo yung matanda na. Ay, hindi. Hindi mo titrain na matanda. Sala na sa Bible. Hindi nga nagbabasa ng Bible. Okay? Dahil matanda na nga, abusado. Pagka nagkamali, bibigyan ng parusa, judgment. Hindi ka makakagamit ng sasakyan. Mga ganong parusa. Titipirin ko budget mo, yung mga ganon. Nagrebelde. Sabi mo, patayin mo ang pamilya mo, magulang mo, kapatid mo. Ang unang pinatay yung kapatid niya kasi naiinggit siya. Na mas bata sa kanya, babae. Sabi mo, kapatid mo, katayin mo ng bat. Anong klaseng, nakita niyo kung anong uring mind meron yung batang teenager. You see? Tapos, sinubukan niyang lituhin ang authorities. Siya rin naman ang report eh. Pagdating daw niya, ando na, patay na yung kanyang family. Pero may mga witnesses na during the time na nangyari ang patayan, ando na sa sasakyan niya, may nakakita. At may nakakita sa kanya. Yari po siya eh. Siya po ang pumatay. Nililito niya ang authorities. No? At nakikiusap pa siya sa television. Kung sino ang nakakaanok bigyan ng justice ang kanyang pamilya. Pakahusay ng drama ba? Yung pala siya ang suspect. Binigyan po siya ng lifetime sentence. Dapat ho, bita yun eh. Lifetime sentence. Hindi ho nila problema pera ho. Mayaman po sila. Sila po ang may-ari noong Hyatt Hotels na gumuho sa Baguio. Kita nyo, kaya tama ang Bible. No? Except the Lord build the house. They that labor in vain that built it. Maigi pa yung nag-build ang house sa squatter pagka ganyan. Napag-aral mo yung anak mo sa public school lang. No? Nakita niyo mga kapatid, no, hindi ang suma total ng buhay po, hindi puro kayamanan lang. Kakamali po tayo. Kasi nga walang alam na prinsipyo sa Biblia, ano mangyayari po niya. Po natin, no? So, pinakikita nating maigi. Tingnan niyo po sa verse 51 ng Psalm chapter 51, verse number 5. Dapat itong malaman ng lahat ng mga parents, no? Lalo po yung manganganak. Wala ka pang anak, magkakaanak ka na. Dapat alam mo ito. Para paglaki ng anak mo, alam mo. At dapat alam mo ito sa iyong sarili, no? Ang sumulat ay si King David. Sabi niya sa Psalm chapter 51 verse 5, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Sa tiyan pa lang, ipinaglilihi ka na sa kasalanan. Hindi yan ang hindi alam ng marami eh. Yung doctrine of depravity. Gaano makasalanan. Sa tiyan pa lang. Kaya nga tinuturo po natin, walang anak na tinuruang gumawa ng kasalanan, wala eh. Ang turo nga ng magulang, ilayo sa kasalanan, ihiwalay sa kasalanan, pero kahit anong gawin mo dyan, kasi pinaglihi sa kasalanan yan, gagawa ng kasalanan yan. Lalo na kung hindi mo pinigilan, lalo na yan.
Yung pinigilan mo nga, sinaway mo gumawa pa rin Yung hindi mo pa pinigilan, lalo ka na. Kaya napakalaking bagay yung alam natin ang sinasabi ng Bible. Alam ng ina ng ipapanganak mong bata ay makasalanan. Alam mo yan. Kaya yung paraan, paano mo siya palalakihin. Tingnan pa natin ang mga verse na mahalaga sa Bible. In Proverbs 22, the book of Proverbs 22, pag hindi po natin alam yan, kawawa ang family mo. Proverbs 22 bisan ko po sa verse number 6. Proverbs 22 in verse number 6. Kita nyo sabi dyan, train up a child. Kaya ititrain siya habang child. Ba, hindi mo ititrain. Adult na ititrain mo, papaluin ka ng bat niyan, ayan. Kung kailan matanda, saka tinrain, baliktad Okay. One time din, nakikinig po ako ng balita. Sa US po nang galing. Minarder po ng isang binatilyong anak ang kanyang father at mother. Bakit po? Kasi alam niyo naman sa Amerika, ang layo ng mga kabataan, mga Americans, no? Humiling po siya sa kanyang parents, magpa-party sa bahay. Usong-uso sa Amerika yun, sa bahay nagpa-party. Ay, yung parents medyo conservative. But the problem is, sila conservative. Ang anak nila hindi. Corrupt yung anak. Sabi ng parents, no, hindi pwede anak. Hindi pwede mag-party dito. Hindi pinayagan ng magulang. Ay yung anak ay hindi nila alam, nag-uumpisang maghanap ng adventure. At ang pinaniniwala ang maigi yung barkada. Alam niyo po sabi ng mga kabarkada, hindi pa alam ng magulang kung sino mga kabarkada. Ano sabi ng kabarkada? Kill your parents. Kita niyo. Alam niyo ginamit niya? Alam niyo yung piko? Yung asarol na tapos tulis dito? Yun ang ginamit niya. Piniko niya ang kanyang ama't ina. Patay. Kasi sabi ng barkada niya, ano? Kill your parents. Nakita niyo yan? Kaya nga mahalagang pag-aralan yan. In verse number 6, train up a child in the way he should go. Kaya ang training ay habang bata. Bata yan, walang laman ng isip niyan. Bagaman, andyan na yung tendency ng foolishness. No? Kasi ang sin ay isang principle. No? Spiritual principle yan. No? Na andyan sa tao. May time na iyan lilitaw. No? Lilitaw yan sa ayaw mo at sa gusto. Kasi nga, pinaglilihi na sa tiyan pa lang ng ina niya, pinaglilihi yan. No? Eh. And when he is old, hindi mo na ititrain when he is old. That's the time na ia-apply niya yung mga tinrain mo sa kanya. When he is old, he will not depart from it. Hindi yung hindi mo tinrain noong child, tapos nung matandi saka mo ititrain. Lagot ka riyan. Ayun, pinalo ng bat yung pamilya. Baliktarin mo ba naman yan? You see? Kaya napakapalad ng family na alam ito. You know how to handle your family, your children, how to train them. Okay? Tingnan pa natin ang mahalagang verses dito sa chapter 22. Ayaw ko lang lakdawan. Punta lang ako sa verse 1. Ito po ang mahalaga. A good name is rather to be chosen than great riches. Dapat mong ipaalam sa anak mo yan. No? Iingatan mo ang pangalan mo, anak. Your name, your reputation. No? Kahit mapera ka, anuhin mo yung pera mo. No? Ang pangalan mo, pangit. Yung pagkakilala sa iyo ng tao, karakter mo. Yun yung pinakilala mo sa tao. Than great riches and loving favor rather than silver and gold. Nakita nyo? That's very important. No? Kasi sa Diyos, equal ang rich sa poor. The rich and the poor, verse 2, meet together.
The Lord is the maker of them all. Kahit ikaw ay rich, wala ka namang karakter, maigi pa yung poor na may karakter. Equal lang kayo sa Diyos. No? Nakita mo mga kapatid, no? Verse 3, a prudent man foreseeth the evil. Yung prudent, matalinong tao sa Diyos yan. Foreseeth, hindi pa dumadating yung evil, nakikita na niya, nararamdaman na niya. No? Alam na niyang may masamang mangyayari. Hindi yung nakalipas na evil, hindi mo pa alam. Diba? Kita mo yung mga magulang, hindi alam evil na ang anak nila. Kasi hindi alam kung sino mga kabarkada. Kaya nga may verse sa Bible no? Evil communications corrupt good manners in the book of Galatians. Kaya mahalagang inaalam ng parents kung sino mga kabarkada, best friend ng kanyang mga anak. Or else, hindi mo alam, kinukurap nila ang minds ng iyong anak. And hide that himself. Okay. But the simple pass on and are punished. Verse 4, by humility and fear of the Lord are riches. Yan ang totoong riches. Pag ikaw may humility at may takot sa Diyos, bibigyan ka ng totoong riches and honor and life na i-enjoy mo. Okay. So makita po natin, tapos verse 6, train up a child in the way he should go. Also in verse number 15, 22:15 of Proverbs, yan nyo po. Foolishness is bound in the heart of a child. Nandiyan ang foolishness. Nakita nyo, ang bata laging sinasaway ng magulang. Di ba? Hindi pa babayaan mo. Kasi may foolishness na yan. Huwag niyong hahayaan ang bata sa salitang, ayoko, ayoko. Alam ba niya yung ayaw niya? No? Kukunin mo kasi nakadampot siya, makakadisgrasya sa kaya. Ayoko, ayoko. At pababayaan mo, sige. Nada pa, nasaksak yung sarili niya. Hindi niya alam yun Diba? Tuturo mo sa kanya, anak, yung ayaw mo, yun ang tama. Dapat matutunan ng anak na yung ayaw ng magulang, yun ang tama. Ituturo sa kanya yung ayaw niya, tama ba yun o mali? Kaya andyan ang foolishness Diba? Yan, ang bata, talagang pag mali siya, lagi mo na napapagalin kasi hindi niya alam ang tama at mali. Ang problema lang sa atin, di ba tayo, mga tinuruan ng mga magulang, mahigpit ang mga magulang natin nung araw di ba? The problem only is that walang Bible principle. Basta ito tama, ito mali. Pandidilatan ka, nginig na tayo Pero kung yun may Bible, mas maganda yun. Dahil nga walang Bible, ang nangyayari sa mga anak, nagiging rebellious. No? Hindi alam, kaya ginagawa yun ang bili ng Diyos. Tsaka may proper explanation, may proper guidance, yun ang napakaganda, yun ang wala lang. Ngayon, kung ikay magulang na Kristiyano, lalagyan mo na, ba yun ang tama. Hindi magiging rebelde ang iyong anak, magpapasalamat pa yan someday. No? Dahil alam niya, tinuro mo sa kanya ay tama. No? Napantunayan niya, ito pala ay mali, ang pagsunod pala sa magulang ay hindi ka dadalhin sa kapahamakan. At kung hinayaan ka ng iyong magulang, mapapahama ka nga. Also in chapter 23, Proverbs 23, nakita niyo mga kapatid. Proverbs chapter 23, umpisahan ko po sa verse number 14. 23:14. Withhold not correction from the child. Ito yung muntik ng naipasang batas No? Yung pagpalo sa bata, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Ang promotor number 1, si Hontiveros, na senadora. Gustong igaya sa kanyang buhay ang mga Pilipino. Nahiwalay sa asawa at meron siyang kabit. Gusto magkaganyan, katulad niya. Bakit ideal ba siya? Sana baga yung buhay niya, kanya na lang. Yung mga taong ayaw ang buhay niya.
Tapos magpapasa ka ng batas na bawal paluin ng bata. Hindi mo naintindihan, anti-Bible ka. Di ba? Pasalamat tayo sa ang Diyos ginagabayan ng ating presidente. Ang kulang na lang dyan ay pirma ng presidente. Nako, ang presidente natin, hindi pinirmahan. Pero pumasa po yan. Pumasa sa Senado, pumasa po sa ano yan. Dahil hindi gusto ng ating presidente na hindi pinapalo ang anak. Nako, salamat sa Panginoon. Bagaman hindi niya kinuha sa Bible, kinuha niya sa karanasan niya. Ganda ang sagot ng ating presidente. Nagpapasalamat siya ay mahigpit din daw magulang niya eh. Kukwento ng presidente natin eh. Kung hindi raw siya nasupil ng magulang niya, mas salbahe pa rin siya. Kaya ayaw niya. Ayaw niya. Kasi malaking naitulong sa kanya ang pagsaway ng kanyang magulang. Tapos ialisin mo yan. Kita mo itong mga senador na yan. Kaya alam niyo po, napakaraming senador na nagpo-promote ng batas na pampagulo ng mundo, pampasama ng tao. Hindi niya alam. Hindi niya alam yun. At hindi niya alam, hindi siya nagbabasa ng Bible. May relihiyon yan. Pero walang salita ng Diyos. Kaya mag-iingat tayo sa pagboto sa mga binoboto natin kasi magpapasa ng batas yan. No? Nasisira sa ating mga pamilya. Kita mo sa Amerika? Ha? Ang bata po sa Amerika, pag tumawag yan sa pulis, at bata ang tumawag, wala pang 5 minutes, andyan na ang pulis. At pag sinabi ng bata na pinalo siya ng kanyang magulang, poposasan sa harap mo ng bata ang magulang. Huhulihin ang parents. At sa Amerika, dahil nga ganun ang batas, yung mga bata, pag pinusasan yung magulang, nakangisi pa. Siguro sa isip ng bata, pinalo niyan ako kanina. Buti nga sa iyo. Anong iti pinosas ka? Baka sabi pa ng bata, bye-bye. Ganyang kasalbahe ang mga bata sa ibang bansa na may batas na ganyan. Baka hindi nyo alam. At gusto nitong mga senadorang ito na magkaganon ang Pilipino. Oy, anak mo na lang, palakihin mo ng ganyan. Napakasalbahing mga tao yan. Pero kakubagay hayaan mo ang tinuturo nakalagay sa Biblia. Oh. Withhold not correction from the child. For if thou beatest him with a rod, yan nga rod, ang masama, childy, hahatawin mo ng tubo. Hahatawin mo ng 2x2. Aba, yun po yung abuse. Pero yung rod of correction, may tama yun. Nakalagay dyan, beat him with a rod. He shall not die. Thou shalt beat him with a rod. No? Rod of correction yan. And shalt deliver his soul from hell. Nako, dadalhin mo sa ang impyerno, dadalhin mo ang anak sa impyerno. Hindi mo alam. Sa hindi mo pagpalo sa kanya. Kasi nasa puso niya ang foolishness habang siya'y bata pa. Kaya nakakakita kayo ng mga bata sa mall. Ha? Mega, wala nang muling-muling muna ngayon. Lalo sa mga toy store, no? O, dahil ko nakita. Magturo yung bata at hindi binigil magulang, maglulupasay, di ba? At hindi masaway ng magulang yan. Ako maglulupasay yan. Sinisipa ang magulang, hinahataw sa mukha, sinasabunutan. See? Doon palang kitang-kita mo na sino ang kawawa? Yung magulang. Pati yung bata. Hindi kasi kinurek ng anak. Ba, nung araw, di ba tayo, no? Yung talagang pagdilat ng mata ng tatay natin eh. Nako, nanginginig na tayo. Tatay, dilat na ang mata niya. Ngayon ho, luwa na ang mata mo. Ang sabi ng anak mo, bakit? Luwa na ang mata mo. Oh.
Sitchut pa lang eh. Di ba? Takbuhan na eh. Tatayo, takbo. Kasi pag hindi ka dumating, lagot ka, may tama ka. Di ba? Ay, pag hindi ka sumunod, ganyan nung araw. Which is right. Minsan may konting abuse kasi nga, hindi naman Bible-based eh. Minsan may abuse eh. Saka walang proper explanation. Lang naman mali ng magulang natin eh. But today, tama pa rin yun. With proper explanation, at alisin mo yung abuse, that is right. Diba? Ipapasa mo lang din naman yan, yung mga bata na yan. Someday magiging parents yan, ipapasa mo rin lang yan eh. Oh. At kung ano yung ginawa mong tamang pagpapalaki sa anak mo, hindi nang palalaki niya, di maayos yun sa mga bata. Baka hindi nyo alam gaano kaibahan ng batang Amerika at batang Pilipino. Baka hindi nyo alam yan. Yung kaibigan natin pastor, nung makita niya ang kaibahan ng batang Pilipino at batang Amerikano, alam niyo, bilin niya sa anak niya. Nasa Amerika sila eh. Alam niyo, bilin niya sa anak niya. Sabi niya, mga anak, pakiusap lang. Huwag kayong mag-aasawa ng ipinanganak dito. Please lang. Yun ang pakiusap niya. Kasi kita niya yung batang ipinanganak doon. Bastos. Basta papasok ng bahay, hindi magmamaganda. Napakababastos niya. May kasamang mga kabarkada, hindi mo pwedeng sawayin sila. Diba sa atin, hindi ganun? Yung mga batang dito pinanganak sa Pilipinas, nagpunta ng Amerika, malaki pa rin ang kaibahan. Malaking malaki pa po ang kaibahan. Napakalaki. Kasi dala-dala nila yung dito eh. Maliban na lang, pumunta ng Amerika, ay batang wala pang isip. Eh, paglaki noon, ina-adapt rin niya yung environment sa Amerika. Napakasalbahe po ng bata sa Amerika. Naku, Ang magpapatuloy niya na dyan, mga American friends natin na napunta rito, si Dan Step, mga anak ni Dan Step, bakit ganon? Pinalaki sa Bible principle eh. Para din sa atin lumaki eh. Very respectful sa parents. Pero yung mga batang hindi ganon ang pagpapalaki, tingnan mo kung gaano mga kabastos, mga kasalbahing mga bata. Kasi, napakalaking kaibahan po niya. Ibang-iba po yan, mga kapatid. May ikukwento ako sa inyo, hindi ko babanggitin sa inyo ang pangalan. Dalawa silang magkapatid. Dalawa lang. Siya nasa Pilipinas. Yung ate niya nasa Amerika. Nung iwan siya ng ate niya sa Pilipinas, adik. So, ang nasa isip niya, yung kapatid niyang lalaki, hindi makakapagtayo ng matinong pamilya. Kasi nga adik. But by the grace of God, naturuan natin. Na-convert. So, nagkaroon ng pamilya yung ate niya sa Amerika, nagkaroon siya ng pamilya dito sa Pilipinas. Matagal ang panahong hindi sila nagkita matagal. More than 10 years, baka hindi lang. Malalaki na ang mga anak nila, magpangita uli sila. No? Nung nagbakasyon dito ang ate niya, no? At nakasama yung mga pamangkin, namangha po siya. Namangha siya. Ang tanong niya sa kapatid niya, paano po pinalaki ang anak mo? Hindi niya sukat akalaan yung kapatid niyang adik makapagpalaki ng ganong mga bata. Nangungupo, magalang. Kasi tuturo natin yan, di ba? Gagalang ka sa matatanda, namangha siya. Hindi ganun ang anak niya. Napakalayo ng anak niya. Samantalang ine-expect niya, kawawa ang mga pamangkin niya rito kasi nga, may biyaya ang Diyos eh. Nakita niya. Tapos sabi niya, sana napalaki ko rin ganyan ang anak ko. Ay, huli na. Ang lalaki na ng anak mo. Hindi mo na mapalaki ng ganyan. Ibalik mo sa tiyan mo. Nabaliktad. Nainggit siya sa kapatid niya. Nakapag-produce ang kapatid niya ng ganong bata. May Bible kasi.
Nakita pati environment, ito yung napakahalaga po yan. Nakita niyo po mga kapatid? No? Oh. So, pinakikita po natin, withhold not. Tingnan pa po natin sa verse number 22. Verse number 22 ng Proverbs 23. Verse 22. Very important sa mga bata. Sabi sa verse 22, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Nakita niyo ang turo ng Biblia, despise not your mother. Hindi sasagot-sagutin mo. Kung matanda na. No? Nako, Diyos ang kalaban mo yan. Ako po, lumaking suwail. Laman akong Bible nung araw eh. Nakabasa po ako Bible, 24 years old na ako eh. Taka nga ako, paano ako napatino ng Diyos eh. Hindi ho magulang ko nagpatino sa akin. Hindi ho nakapatino ng magulang ko eh. Kaya nga maaga namatay yung father ko, gawa ko eh. Ang nagpatino po sa akin ni Biblia, wala na ho. Eh kaso, nung tumino naman ako, namatay naman father ko. Oh, may edad na rin ang mother ko. Kaya po nabaliktad, nung ako'y na-convert, nagkaroon tayo ng alam sa Bible, habang kahit matanda na ang nanay ko, humabol-habol pa ako kahit pa paano. Oh. Humingi ako ng sorry sa aking mother, tapos bumawi ako. Bumawi ako kahit pa paano, kahit bago kinuha ng Panginoon ng mother ko, nagawan ko siya ng good. No? Nabura sa mind niya yung suwail na Alex. Nawala sa mind ng mother ko yun. Napakagandang turo ng Biblia. Nabasa ko to eh. Nabasa ko po ito nung araw, nung okay, mga edad 24, 25, nabasa ko yan eh. No? Yung verse na yan, despise not thy mother when she is old. Eh, ginawa ko yan. Ano ako sabi ginawa ko ito. Verse 23, buy the truth and sell it not. Also wisdom and instruction and understanding. Verse number 24, the father of the righteous shall greatly rejoice. Kita nyo yan, no? And he that begetteth a wise child shall have joy of him. Wise child. Paano naging wise ang child? Dahil nag-aral sa international school. O baka hindi mo alam mangyayari siya. Ang wise child ay tinuruan ng salita ng Diyos. Pakikita ko sa inyo mamaya, Timothy. Make thee wise. Naging wise siya, Timothy. Kita po natin mamaya. Verse 25. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Ang goal po ng wise, ang goal po ng wise child is to make his mother and father be glad. Yan ang goal niya. Matuwa ang kanyang magulang. Hindi buwisitin yung magulang sa pamamagitan sa pagsuway sa lahat ng mga utos. Kaya iba nangyayari. Ang goal ng mga kabataan ngayon no? Ang maging glad yung barkada niya. Kahit masama ang loob ng magulang niya, naku, napakasama po niya. Ano ba, bahagi ng barkada mo na yan. Tinuruan kang magwalang hiya sa napakasalbahe po niya. Kaya po yan, alam mga kapatid, una, natutunan ko sa Biblia, pangalawa, may naranasan ko yan eh. Yung pagiging walang hiya sa magulang, naranasan ko po yan. No? Tapos si mako-convert at makikita mo sa Biblia, napakasama. Ubod ng sama po. No? At ako'y natakot kasi binata pa ako noon eh. Nag-asawa naman ako, almost 33 na ako. Ako po'y natakot kasi baka iganti sa akin. Baka yung ginawa ko sa magulang ko, masahol pa ang gawin ng mga anak ko. Yun po ang kinatatakot ko. Alang, may hope tayo sa Bible eh. No? Na hindi mangyayari yung masamang nagawa mo, pagsisihan mo yan at sundin mo yung ginawa ng Biblia, sinasabi ng Biblia, tinuturo ng Biblia, ay salamat, hindi naman nangyari sa akin. Nakita niyo mga kapatid, no? That's very important.
Thy father and mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. 26, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Pagka ang magulang mo ay matuwid, lalo ng iyong ama, no? Observe his ways. Obserbahan mo ang ways ng iyong magulang. Doon ka matututo. Di ba dyan natuto sa Isaac? Sa ways ni Abraham? Dyan din natuto si Jacob sa ways ni Isaac? Dyan din natuto si the dreamer, si Jose. Sa ways ni Jacob. Di ba? Jacob ang nagturo kay Joseph. Ang ways of God. Kaya nga sabi rito my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Obserbahan mo hindi yung obserbahan mo ways ng masasamang tao. O kawawa ka dyan, pagsisisihan mo yan. Hindi tayo magpasalamat, nagkaroon tayo ng magulang na ako'y natuto ng Bible nagpasalamat ako sa Bible. Pero naisip ko, siguro lalo kung may magulang akong marunong sa Bible. Kasi baliktad po, ako po nagturo ng Bible sa nanay ko. Baliktad po sa amin, ako nagturo ng Bible sa nanay ko. Naisip ko lang, lalo nabasa ko yung life ni Timothy na tinuruan siya ng kanyang lola sa kanyang ina. Balik din po ako. Ako ang nagturo sa nanay ko, ako rin nagturo sa lola ko. Ang naisip ko lang, sana ko ako'y may tatay na nagtuturo ng Bible, baka na-save ko yung mga wasted years ko bilang kabataan. Ang dami ko pong wasted years. Sinayang ko lang sa barkada, sa bisyo. Sayang. Isipin mo, kung 5 hanggang 10 taon na sinayang mo sa walang kwenta, sayang yun, di ba? Sobra panghihinayang ko po. Kaya lang, wala naman ako magagawa. Yun ang plano ng Diyos. Kaya lang po natin sinasabi yan sa mga anak, no? Na may biyaya ang Diyos na ipinanganak ka sa Kristiyanong pamilya. Ang magulang mo'y kilala ang Diyos. Di ba napakapalad ni Isaac? Bakit? May tatay ni Isaac, the friend of God. 3 times binanggit ng Bible. Si Abraham. Abraham, my friend. May tatay mo yung kaibigan ni Duterte. Baka proud na proud ka sa barangay mo. Tatay ka ba? Friend ni Duterte yan. Baka sikat na sikat ka. Friend ni Duterte. Kung friend ng Diyos, anong may tatalo ba to? Wala ka sa tatay ko. Friend ng Diyos. Di ba, napakapalad na Isaac. Ang tatay ay kaibigan ng Diyos. The same today. Hindi naman kinakailang maging Abraham ang tatay mo. Pero yung pananampalatayang binigay ng Diyos kay Abraham, hindi man pananampalataya ng magulang mo. Almost the same din yun. Di ba? Kakaiba lang ang plano ng Panginoon sa kanyang mga tinatawag. Okay? Now, let's continue. Let's continue. Ang makakasira sa mga anak ay ang exposure to the world. Kaya bago sila ma-expose sa world, pag nag-aral na, dapat na-train. Kasi kung hindi, nakaw, lagot na. Masisira. Okay? James chapter 4. Tingnan po natin. The book of James chapter 4. James 4. In verse number 4. Okay. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world, kita mo friendship lang yan.
Pero malaki na ang influence niyan sa friendship. Friendship of the world is enmity with God. Yan na, no? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Nako, kita niyo ang bigat niya. No? Yan ang iniiwasan natin. Naranasan ko lahat yan, mga kapatid. Dahil wala ngang prinsipyo ang pamilya namin sa Diyos. Hindi lang ako naging friend ng world. Naging part talaga ng world ang buhay ko. At alam nyo naman, iruruin ng world ang iyong buhay. No? Ilang kaklase ko po ang madaling namatay. Totoo po yun. Napakadaling nilang nangamatay. Kasi po, hindi sila nakatakas sa bisyo, sa worldliness. Napakabigat. Di ba, usong-uso po sa magkaklase yung, ano ba tawag natin dito? Yung mag-ano ulit, may tawag natin dyan? Reunion. Nagre-reunion sila. Gusto ko umatin sa reunion, kaya lang nabalita ko po hindi maganda. Kasi, nung nag-reunion kami, high school, kinukwento sa akin ng kaklase ko, ang sikat na sikat daw, yung pinakamayaman. Ang pinakamayaman naming kaklase, nasa Saudi noon, nung nag-reunion. At ba't siya mayaman? Malaki ang sugalan niya sa Saudi. Baka alam nyo, baka hindi nyo alam kung sino nagturo ng sabong sa Saudi, Pilipino. Ang bataan niya sa Saudi, mga mutawa. Napakayaman po niya. Totoo po yun. At siya sumagot sa lahat ng gastos. Kaya sikat na sikat siya. Sabi ko, wala. Hindi mo inalam kung anong nature ng kayamanan niya. Eh sa tao naman eh, ay, kahit mapera yan eh. Yan na. Illegal lang, ano yan eh. Sugalan yan. Yun pa, ang daing babae sa Saudi. Kinukwento sa akin ng kaklase ko. Inggit na inggit nga siya. Ang daing babae. Sabi ko, ba't ka naiinggit? Siyempre naman. Sabi ba? Bigro. Masama yung kinainggitan mo. Kaiingit ka doon. Nakita niyo yan mga kapatid, no? Ano mga prinsipyo yan? Siyempre, tama? Kung ako'y aatin doon sa, siyempre, kung ako'y makakapagsalita doon, baka sabihin pa, naku, susunod, wag na nating isama yan si Alex, naku. Pampasira ng atmosphere yan dito. Hindi naman nainom niya. Uubusin niya ng pulutan. Nanenermon pa. Alala ko po yung namatay yung Kuya Edgar ko. Nagpunta daw yung mga kaklase ko. Kaya kasi nagpunta ang mga kaklase ko. Kasi yung Kuya Edgar ko, ang asawa niya, kaklase ko. Si Ate Nessie. Kaklase ko yun eh. Nung elementary at saka high school eh. Mas bata kasi si Ate Nessie sa Kuya Edgar ko. Inanapang asawa niya. Kaklase ko yun eh. Kaya nung namatay si Kuya Edgar, yung mga kaklase ni Ate Nessie, nakaklase ko rin, nagpuntahan doon. Kaya nakita ng misis yung mga kaklase ko doon eh. Kala niya mga senior lahat eh. Hindi pa naman ako senior noon. Naku, nagbibiruan doon, mga kapatid. No? Eh, siyempre, yung isang kaklase ko doon, si Etang. Nala si Etang. No, nagkumusta ka na, Etang? Eh, ito, biyuda lang, biyuda na. Eh, meron din kami isang biyudo naman na lalaki, si Tureng. No? Oh, Tureng, biyudo ka rin ah. Di nagretohan na. Oh, Etang, to si Tureng. Biyudo na rin. Sabi ni Etang, kaya ako dyan, gusto ko foreigner. Sabi ko, bungal ka na, foreigner pa gusto ko. Naka, puro worldliness. Kumuha pa tayo, miya-miya, no? Medyo nagparamdam na ako. Ay, huwag muna kayong umalis kasi magba-Bible study ako. Naka, wala, napulasan na.
Bible study na si Alex, manenermo niyan. Alisan na tayo, alisan na tayo. Nagpulasan na. Nawala lahat. Manenermo daw ako. Kita mo yun. Kasi alam naman nila yun na ako'y pastor na Alam nila yun At ayaw nila ng salita ng Diyos. Ito mo yun. Ang nasa isip nila, sesermonan ko sila. Sesermon ko sa kanila. Diba? Hindi sila matuwa na meron silang kaklaseng nagtuturo ng salita ng Panginoon. So nakita niyo po ang worldliness. Yan po ay pakikipag-away sa Diyos kasi kaaway ng Diyos ang sanlibutan. No? At pagkaibigan mo yung sanlibutan, kaaway ng sanlibutan ang Diyos, kaaway mo ang Diyos. Hindi mo mapagbabati yan. Kaya nung narito ang Panginoon, hindi makasanlibutan yan. Sabi niya, I am in the world, but I am not of the world. Hindi siya umaayon sa gawa ng world, although andito siya sa world. Magkaiba yung in the world at of the world, magkaiba yun. Malaking-malaki po ang kaibahan. Okay. Tingnan pa po natin mga kapatid. Proverbs chapter 29. Proverbs 29. Sa Proverbs, napakaraming prinsipyo about family. No? The book of Proverbs chapter 29. Let's see. Proverbs 29, verse number... Tama ba ako? Ay, sorry. 13 pala, 13. Proverbs 13, verse number 18. 13:18 ang Proverbs. Natin. Kaya ang anak natin, maliit pa lang, tuturuan na ng mga responsibilidad, paunti-unti. Tingnan nyo, sabi sa verse 18, Proverbs chapter 13, verse 18. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. Pag hindi ka sumunod sa mga instruction, ano aabutin mo? Poverty at kahihiyan. Sa mga nakakakilala sa akin, ayun, alam nyo naman mga kapatid, meron akong kapatid na bunso. Awa ko sa kapatid niya. Ang kapatid ko po ay graduate ng mechanical engineering sa Lyceum of the Philippines. Pero nasa poverty siya at nasa shame pa. Kasi wala siyang pinakinggang instruction. Miski hanggang hindi nga nakikinig. Kita niyo mga kapatid. Okay. That refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Magkakaroon ka ng honor. No? Nakita niyo po yung napakaganda mga verse na yan. Verse number 20. Proverbs 13:20. He that walketh with wise men. Kaya nga pipiliin mo yung sasamahan mo. Dapat wise din siya. No? Okay lang yun kung ang kasama mo, mai-influensyahan mo. Ikaw yung wise na mag-i-influence sa kanya. Ang mabigat, ikaw ang i-influensyahan niya. Naku, lagot ka. I-influensyahan kanya ng worldliness niya. Nataliwas sa tinuro ng magulang mo. He that walketh with wise men shall be wise. Ayaw ko tapong wise. Ang nakasama mo, okay yun. But a companion of fools shall be destroyed. You will be destroyed. Ako, masisira ang buhay mo. Lahat ho ng kalokohang natutunan ko nung araw, hindi po tinuro ng magulang ko yan. Tinuro po sa akin lahat ng mga kabarkada ko yan. Bagaman ang magulang ko ninigarilyo, binabawalan niya kami. Bagaman ang magulang ko umiinom, binabawalan niya kami. Yan, ang unang-unang humawak ako ng sigarilyo, mga kapatid yung unang nanigarilyo ako. Nanginginig yung kamay ko Yung unang alak na ininom ko talagang halos tumapon sa katal. Nung malaon, nangangatal pag hindi nakainom, yun, baliktad na. Kalyo na
Yan yung sinasabi rito, mga kapatid. Shall be destroyed. At yung mga kaibigan ko at mga kabarkada ko nung araw, na naiwan ko, ang marami po'y patay na. Kaaagang nangamatay. Kawawa ang mga buhay. Kawawa po. Kakalungkot po ang mga buhay. Nangyari po sa kanila. It shall be destroyed. Nakita po natin, kaya napakahalaga niyan. Proverbs 19, the book of Proverbs 19, kaya nga ito'y nakapokus tayo sa pamilya, lalo na po sa ating mga anak. In verse number 26, Proverbs 19:26, he that wasteth his father and chaseth away his mother. Ito yung mga taong masuwayin sa magulang, ha? Masagutin sa ama, masagutin sa ina. Is a son that causeth shame. Ikaw ang dahilan ng mga kahihiyan and bringeth reproach. Kadustaan ang ibig sabihin ng reproach. Nakita po natin yan. No? Chapter 28 ng Proverbs pa rin. Proverbs 28. Marami-rami tayong makita. Verse number 6. Proverbs 28 verse 6. Kita nyo ang prinsipyo ng Bible. Better is the poor that walketh in his uprightness. Kung ang purpose mo lang yung magkapera, no, kahit na masama ang gagawin mo, magkapera ka lang, eh, hindi maganda yan. Kasi ang turo ng Biblia, better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. Hindi nasisilawan Diyos sa kayamanan. Kakamali ka dyan. No? Satanic ang kabaliktaran yan. Kita niyo mga kapatid. Verse number 7. He that by usury and unjust gain increaseth. No? Kaya ka nananagana ay dahil sa unjust gain. Ayan. And unjust gain increaseth. No? Kasama dito yung mga 5-6. No? Mga illegal na mga pagkakakitaan. Increase is substance, at nag-increase ng substance mo, he shall gather it for him that will pity the poor. No? Nakita niyo ang mga prinsipyo niyan. Verse number 7 pala, verse number 8 pala yan. Verse number 7, whoso keepeth the law is a wise son. Yan. Yung mga batas na iniingatan, wise na son yan. But he that is companion of riotous men shameth his father. Diba na ikwento ko na sa inyo yung ako'y kinausap ng magulang dahil yung anak nga nila kasamang didisiplinahin, i-expelled ng school dahil ang kabarkada ay nahulihan ng marijuana. Sabi ko, paano yung anak nyo? Hindi daw naman. Siyempre, ako, nasa isip ko, tulungan. Pagdating ko po sa school, may batas pala ang school. Kahit hindi ka nahulihan ng drugs, kung kasama ka doon sa nahuling drugs, involved ka. Nakaw, lagot na. Ay, kung may batas pala ba't ka sumasama? Bandang huli, di umamin din. Kasama rin pala. Hindi ka lang nahulihan sa akto. Hihingi ka pa ng tulong. Pambihira. Alam mo palang Kaya mag-iingat ka sa kasama. No? Wise din yung school, ba? Ba't ka kasama? Kaya, hindi ka dapat nagsasasama kung kani-kanino. Di ba nakita niyo yung nangyari ka? Nagkagulo-gulo mga buhay. Napakapangit. Verse number 13, chapter 28:13. No? He that covereth his sins, yung hindi mga umaamin ng kasalanan, kino-cover, shall not prosper. Hindi ka magpa-prosper kasi hindi ka matuturuan. No? Ang matuwid na magulang, kahit sa pagkakamali, tinuturuan ng anak paano makaka-recover. Paano ka matuturuan? Di mo naman sinasabing may mali ka. Pag sinasabihan kang may mali ka, isasabihin, hindi mo naman ginawa. Sisinungaling ka pa. Hindi ka makaka-recover. Shall not prosper, you shall not prosper.
But whoso confesseth and forsaketh them, ko-confess mo, i-forsake mo yan. No? Shall have mercy. That's the principle of the Scripture. That's very important. No? Siyempre, kung sinong number 1 tutulong sa'yo, magulang mo. Verse number 20, a faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Huwag kang magmamadali sa pagyaman. Ang example niyan is sugal. No? Lahat ng sugarol ay covetous. Kinokobet ng sugarol ang pera niya, pera ng kalaban niya. Gusto niyang makuha lahat. Kita niyo? Covetous lahat yan. Gusto niya makuha. Gusto makuha ng kasino ang pera ng lahat ng nagsusugal. Gusto namang makuha ng mga nagsusugal ang pera ng lahat ng kasino at pati pa ng nagsusugal doon. Covetous sila lahat. Yan ang sinasabi ng Bible na, he that maketh haste to be rich. Hindi ka makaintay. No? Kahit mangurakot, gusto mo lang yumaman, mabilis. No? Kahit illegal, basta mabilis na pagyaman, masama po yan. Masama po yan. Hindi po tinuturo ng Bible yan. In verse number 22, okay, verse 22, he that hasted to be rich, yan na naman, hath an evil eye, masama ang mata niyan. Kuwetos nga yun eh. And consider it not that poverty shall come upon him. Di ba? Lagi kong binibigay sa inyo example. No? In-interview ni Corina Sanchez na tumama sa loto. 55 million. Tinamaan sa loto. Malaki yun, 55 million. May tumatama pa ka, may 200 million. Gaano katagal sa kanya 55 million? Wala pa hong 1 taon. Wala pang 1 taon, tumama siya, ini-interview siya ngayon. Ang lagay niya, nung hindi siya tumatama, at ngayong tumama siya, makalipas ang halos 1 taon, mas mahirap pa siya. Tinanong nasaan yung 55 million? Wala na. Ano nangyari? Natuto siya magsugal. Nakita niya? Nung hindi siya tumatama, hindi siya marunong magsugal. Tumama, natutong magsugal. Nakita mo na. Hindi ka i-guide ng Diyos kasi hindi naman tama ang pinagkunan mo ng pera eh. Covetousness yan. Sabi pa niya, ako naman po galante. No? Nagpautang po ako ng mga kaibigan, pero wala pong nagbayad kahit isa. Dahil ang nasa isip, mayaman, narodo ako. At sabi niya, may halo pa rin hong karma. Bakit? Nag-ipon po ako sa bangko eh. Yung bangkong pinag-ipunan ko, nagsara. Parang kwentong barbero, pero totoo. Ang ibinangko yata niya, nasa 10 milyon. Ang bumalik lang sa kanya, 500,000. Kasi yun lang naka-insert sa PDIC. Baka iniintay lang sa mag-deposit eh. Ayan na, naka-deposit na, sara na tayo. 10 million na tayo. Matagal na parang bankrupt yung bangko. Iniintay. Naantay ka lang mag-deposit. Magsasara. Nakita niyo po mga kapatid. Wala. Kaya yung nagmamadali ka. Samantalang kung tama ang pagyaman mo, slowly but surely, with principle, according sa tinuturo ng Panginoon, matibay po yan. Gagastusin mo rin ang pera niyan wisely, ayon sa turo din ng Panginoon. Gagabayan ka ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Naunawaan po natin mga kapatid, na tingnan niyo po yung prodigal son. Di ba? Riotous living. Naghirap siya. Ginawa talaga ng Diyos yung papaghirapin siya. Kasi kung hindi siya maghirap, hindi siya babalik sa magulang niya. Di ba? At dahil naghirap siya, bumalik siya sa magulang niya. Tinanggap naman siya ng magulang niya. Siyempre, magulang niya, hindi man nakakapagtakwil ng anak yan. No? Yung mga magulang. Nakita po natin yung mga prinsipyo niyan. Ayun po yung napakahalagang mga prinsipyo ng Bible. In verse number 24, the same chapter, chapter 28, verse 24, ito, iingat kayo dito ha. Whoso robbeth his father or his mother and saith, it is not transgression.
nangupit ka. Hindi kasalanan niya, sa tatay ko naman yan eh. Sa nanay ko naman yan. Tapos sabi mo, it is not transgression. Dapat ipapaalam mo. Hindi mo madamot ang mga magulang. The same is the companion of a destroyer. Nakita niyo yan? Ang Bible kumpleto, no? Wala ka itatago eh. Ito yung mga binabasa ko po, sabi, parang wala ka maitago sa Biblia pala talaga. Ano? Lahat ng prinsipyo ng kabataan, andito lahat. Hindi mo maitago. Masama yung kukunin mo na hindi alam. Hindi ko pwede yan. Verse 26, he that trusted in his own heart. Kita niyo, do not trust your own heart. Kasi depraved ang heart natin. Is a fool. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Kaya nga po, ang bata, habang yan ay lumalaki, sila po ay project ng magulang. Paano palalakihin ang tama? Sila ang object ng mga pangaral na natutunan mula sa salita ng Diyos. Ignorant sila about what is right and what is wrong. Empty ang mind niyan. Kaya kung ano ituro mo dyan, akalain niya tama yun. Kita niya? Nakakaawa yung, magugulat kayo mga kapatid, nakakaawa yung bata. Bata pa may tattoo na. Hindi naman yung bata nagpatato. Magulang nagpatato na. Yung bata pa tinatuan mo yung anak mo. Bata pa ang buhok. Buhok na ng adik. Ang itsura. Di ba? Kawawang bata. Niisip ko, lalaki itong bata na. Magulang ang nagtuturo. Yung magulang, hindi alam ano yung tama, ano yung mali. Anong klaseng paglaki ang paglaki ng batang ito? Kita nyo? Kaya nga sabi sa Bible eh, except the Lord build the house. Nagbibuild in vain. Walang kwenta ang pagbibuild mo niya. May iba hindi ka na nagbuild. Nakita po natin ang mga napakagandang prinsipyo ng salita ng Diyos. No? Okay? Pagka matanda na, no, iyan yung application ng pagtuturo. Ang pagtuturo ay bata. Train up a child in the way he should go. Ititrain mo siya in the way he should go, which way is right and which way is wrong. At pag kayo nagtuturo, teach with example. Kasi naranasan po namin mga kapatid, kaya binabanggit ko sa inyo by experience. Tinuruan kami ng tatay namin na huwag magbisyo, huwag manigarilyo. Ayun nagtuturo ho naman naninigarilyo. Sabi ng tatay namin, okay, maninigarilyo ha? Maya, Alex, bilang mo ko sigarilyo. Pagdating ng sigarilyo, o ba't nakasindi na? Sinindihan ko na ho para hindi na kayo mahirapan. Kunyari ka, ha? Kasi magpapakuha din kayo ng pospro. Di sinindihan ko na. Hinit-hit mo, ano? Siyempre, alangan masindihan ko yun, hindi nahit-hit yan. Ganun po nangyayari. Huwag kayong iinom ng alak. Bili mo kong gin. Hindi. It's not training. No? Hindi ganun pagtitrain. Pag nag-train ka ng child, sasabihin mo, in the way he should go, ito ang tama. At yung tama, dapat na ganun ka rin. Anak, ganito ang paggawa ng tama. Hindi yung sinasabi mong tama, salungat ka naman. Hindi pwede. Walang power ang pagtuturo mo niyan. Kita nyo yung mga leader na nagsabing, huwag kayong magnanakaw sa gobyerno. Siya magnanakaw naman. May sumunod ba? Kahit janitor, nagnanakaw eh. Wala kang kapangyarihan magbawal kasi
Pag nanakaw ka eh. Hindi susunod ang tao sa iyo. At hindi mo maitatago ang pagnanakaw mo. Alam ng tao kung magnanakaw ka o hindi. Di ba? Kaya mo itago sa tao yan. Nagiging maayos yung pagtitrain, ituturo mo yung tama. Paano? Para ding pastor, kita nyo. Ang pastor dapat example ka. Kaya nga hindi pwedeng pastor ang immoral eh. Di ba? Magtuturo ka ng immorality, immoral ka. Anong power mo ituro yan? No? Kaya kita mo nakalagay sa 1 Peter chapter 5, be example to the flock. Sa lahat ng ituturo mo, example ka. Magtuturo ka ng giving. Ikaw naman iubod ng putkure. Hindi ka naman marunong ng giving. At paano mo ituturo yung giving? Hindi ka marunong. Di ba? Magtuturo ka ng hospitality, hindi mo alam yon. Di ba? Sa lahat ng ituturo mo, example ka. Ang pagtuturo ay by example, hindi by words lang yan. Kaya ang qualification ng pastor ay without blemish. Ang ibig sabihin ng without blemish, sa bawat topic na ituturo, example ka. Magtuturo ka ng good family. Hindi ka naman good family. Paano mo gagawin yun? Hindi mangyayari yan. Hindi uubra yan. Nakita niyo mga kapatid. Ganon din yan. Dapat sa mga leader ganon. Hindi lamang sa simbahan. Leader sa gobyerno dapat ganon. Kaya problema nga, hindi nga ganon ang nangyayari sa ating mga government. Kaya nga dapat ang mga bata, para maturuan ng ganyan, during those times, ang napakalaking bahagi sa mga bata in the Old Testament, ang pagsamba nila sa Diyos. Yung gathering nila. Kaya sa gathering, sinasama ang bata. Para alam niya, ay, ito pala ang pagsamba. Pakita natin ang tamang pagsamba. Joshua chapter 8. The book of Joshua chapter 8. Joshua chapter 8. In verse number 34. Joshua 8:34. At ito ang tamang pagsamba. No? Joshua 8:34. And afterward, he read all the words of the law ni Joshua, the blessings and cursings, according to all that is written in the book of the law. Sino-sino yung nakinig sa kanya? 35. There was not a word of all that Moses commanded. Lahat ng mga kinumad ni Moses, no? Binasa ni Joshua, which Joshua read not before all the congregation of Israel, with the women and the little ones. Kasama bata. Nakita niyo? And the strangers. Hindi yung may bisita ka ng Sunday, hindi ka sisimba. Isama mo sila. No? Ba't wala ka nung Sunday? May bisita ako, pastor. Strangers, Yung strangers na to, inabot sa kanila ng araw ng kanilang pagsamba. Kasama sa pagsamba. Isama mo yung stranger mo. Ba't ikaw sasama sa kanilang kalokohan? Kabaliktaran yan Para ma-influensyahan mo yung stranger, hindi ikaw na-influensyahan yung stranger. Together with your children, no? With the women, little ones, and the strangers that were conversant among you. Pakita nyo. 2 Chronicles chapter 20. 2 Chronicles chapter 20. Nakita nyo mga kapatid. 2 Chronicles chapter 20. Verse number 13. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Kita nyo, kasamang mga bata. Ang nangyayari ngayon kasi, ito, alagaan yung kapatid niya, sisimba ko. Iiwan yung bata sa bahay. Hindi yun. Wala mo mag-aalaga sa simbahan. Kung ikay may katulong, pati katulong, isama mo. Magandang maturuan, pati yung katulong pati stranger sa iyo. Dapat ikaw nakaka-impluensya. Ganun ang nangyayari.
may bisita ka eh. Ikaw ngayon hindi nakasamba sa Diyos dahil sa bisita mo. Sama mo yung bisita mo. Pakita mo sa bisita mo na mahalaga yung pagsamba para maturuan po sila. Ganyan po yan. Ganyan yung mga bata, lalaki sila. No? Yung mga bata dito sa atin, hindi ba kayo liliit? Ang kukulit eh, nung una no? Ngayon, nakaupo na eh. Kaya lang, ewan ko, pagkatapos ng lockdown, kung baka matitigas na naman ang ulo Baka magulang na makulit. Turo ng Biblia yan eh. Kita nyo, noong ang Israel ay na-captive, nakabalik sila after 70 years. In the time of Zerubbabel, Ezra. Tapos, katapos ng sinehimaya naman, ginawa yung wall. No? Aba, sinehimaya, ibinalik yung pagsambang ganyan. In the time of Nehemiah, tingnan natin. Nehemiah, kasi na-miss nila yung pagsamba for so many years. Katagal, more than 70 years. At baka mga 80 years na nga, gawa ng nahuli yung wall eh. Nehemiah chapter 12. Tingnan natin, Nehemiah 12. Okay? In verse number 43. Nehemiah 12, verse number 43. And also that they offered great sacrifices and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. The wives also and the children rejoice. Kasama children. Ang nakakatakot lang sa ating panahon ngayon, no? Ako'y nagtataka, ba't ibinubukod ng children eh? Meron silang tinatawag na, ang tawag natin dyan? Nursery. Saan naman sa Bible ang nursery? Ba't mo ibinubukod ng children? Ano ko? Ni-unite natin ang simbahan, ang church, together with the family. Binubukod mo naman, dinidivide mo. Ay, ibang siba, ibubukod pa ang young people. Diba? Saan mo pinulit yun? I-unite mo nga, i-divide mo naman. Logic yan eh. Pero anong klase? May bubukod yun. Ba't iba ba ituturo mo doon? Diba? Tapos yung nag-aalaga sa nursery, hindi na makakapakinig ng salita ng Diyos. Bandang huli, naging worldly. Nakulitan sa mga bata. At dahil worldliness, tinuro sa bata, worldliness. Tuturo. Walang ganyan sa Biblia. Anong nursery na? Hindi tuturo ng Bible yan. Sa Bible po, kasama sa pagsambayan. No? Nasabihin, magulo. Kaya tayo, malaking kaibahan natin ng pagdidil ng mga bata eh. No? Saway-saway lang tayo. Bata naman yan eh. Ang masamang magulo, matanda. Malaking problema, matanda ka na, magulo ka pa. Eh, bata naman yan, magulo yan. Alala ko sa Bible study sa tayo sa Kalamba, makulit din yung bata doon eh. Pero bandang huli, nakita mo, behave na eh. At nakita naman ng parents na hindi naman ibang-iba yung ating trato sa bata kasi ang ating Panginoong Kristo hindi ganyan ang trato sa bata. Sinasaway ng mga alagad niya ang mga bata, ang kukulit eh. Pakita natin yun para makita natin. Makukulit na bata. No? Kung mo ba makukulit yung bata, eh, paalisin mo. At, baka hindi, tingnan natin sa Biblia. Matthew 21. Matthew 21. Okay. Verse number 15. Matthew 21. Okay. Umpisahan ko muna sa 18, sorry. Matthew 18, medyo na ano ko. Mula verse number 1. Okay. Matthew 18:1. At the same time came the disciples unto Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Ginamit niyang illustration eh. I said verily, verily, I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest
in the kingdom of heaven. Also in chapter 21 ng book of Matthew, Matthew 21, basahin ko po mula verse number 15. Okay. And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, no, nagsisigawan yung mga bata, and saying, Hosanna to the Son of David, they were sore displeased, and said unto him, Hearest thou what they say? No, naiinggit. Now offend. And Jesus said unto them, Yea, have you never read out of the mouth of the babes? Saan kinote ng Panginoon yan? Kinote ng Panginoon yan sa Psalm chapter 8 verse 2. No? Out of the mouth of the babes, no? And sucklings, thou hast perfected praise. Ako po ang paniniwala ko po. Dahil yan ay bata, inosente ang mind niyan. Huwag mong sukatin na hindi yan nagpupuri sa Diyos. Huwag mo sabihin yan. Kahit bata yan. Empty ang mind yan eh. But ikokot sa Bible yung Psalm chapter 8 verse 2 na yan. Na sinasabing, out of the mouth of babes and sucklings, thou hast perfected praise. Kung hindi nakakaintindi ng pagsamba ang mga bata na yan, kahit papaano. Di ba? Ang mga bata na, nananalangin tayo, pagkatapos ng panalangin ni, kahit papaano, ang alam lang, Amen! Pag kami nagbabible study, ganun eh. Ang alam lang ng bata, Amen! Kung nga matanda, hindi ka marunong mag-amen. Tala ka pa ng bata. Kasi, tulog ka sa service. Nagising ka sa amen ng anak mo. Yung bata na lang. Ang bata na lang ang naki-amen. Okay? Tingnan ko pa ang isang verse, mga kapatid. No? Ipakita pa natin yung sinasaway ng mga alagad ang mga bata. Pakita natin. Hindi ko lang nailista yung verse, kaya lang gusto ko pong hanapin. No? Konting tiyaga lang. So lang pong ipakita sa inyo yun. Okay? Okay. In chapter saan ako? Yung sinaway po ng mga alagad yung mga bata, no? Nawala ako Okay. Konti na lang. Ang binasa ko kanina chapter 18 yun eh. Sa verse tingnan ko lang po ha. Ato sa chapter 19 verse number 13. Sabi po sa chapter 19 verse number 13, then were brought unto him little children. Mga little children yan, no? That he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them. But Jesus said, suffer little children and forbid them not. Huwag mo silang pagbawalan. To come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed thence. Hanapin ko pa yung ibang mga verse. Konti pa. Okay. Sa chapter chapter 14 1914. Ayun, nabasa ko na yun eh. 1914. Baka may verse pa akong hindi nababasa. So, nakita po natin
Okay? Wala kayong mababasa na ang bata ay iniiwan sa bahay, no? Sa pagsamba, ibinubukod sa pagsamba, iniiwan niya. Pag kayo may bisita sa bahay, hindi kayo sasamba, hindi, isama niyo yung bisita niyo. So, hindi po ganun ang tinuturo sa atin ng Biblia. No? Pagdating po sa, lalo na po yung mga bata. Okay? So, isa pa po, Mark chapter 9, verse 37. Mark 9, verse 37. And he took a child and set him in the midst of them. And when he had taken him in his arms, he said, Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me. And whosoever shall receive me, receiveth not, whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me. So, nakita po natin. So ang mga bata po ay heritage. No? Sa pagtatayo ng bahay, magtayo kayo ng bahay sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi nyo itinayo yung salita ng Diyos, walang kabuluhan ang pagtatayo niyan. Marami na po tayong nabalitang pamilya na hindi maganda ang kinahinatnan. Di ba? Nakakatakot po yan. Hindi po maganda yan. No? At nako, hindi po kayo magiging masaya. Baka mapaaga ang pagkamatay mo pag hindi maganda ang pagpapalaki mo sa mga anak mo. No? Napakaganda ng turo ng Biblia kung yan ipalalakihin mo. Okay? Ang children ay heritage unto the Lord. Ibig sabihin, mana mo sa Diyos yan. No? May magandang plano ang Diyos sa mga anak na turuan ng maganda sa pamilya. Napakaganda po ng plano ng... At sila po ang project ng parents. No? Tuturuan. No? Yung salita ng Diyos na nalaman, iiwan mo sa kanila. Yan po nga ang pinakamagandang pamana eh. No? Hindi pamamana mo sa anak mo. Ito pa, nalimutan ko, iniisip ko may nalimutan akong verse. Yun ang sinasabi ko sa inyo, si Timothy, our last verse. Si Timothy. Tinuruan po siya bata pa, 2 Timothy chapter 1. Sorry. Nakita ko doon sa isang side ng aking notebook. 2 Timothy chapter 1. Ito po ating last verse. Ano sabi ni Paul kay Timothy? Kaya nung na-encounter ni Paul si Timothy, madali na pong naturuan ni Paul si Timothy kasi naturuan na ng parents yan. 1 Timothy chapter 1, verse number 5. When I call to remembrance, naaalala ni Pablo, the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother, yung lola niya. Oh. Nasa lola niya. Louis, and thy mother Eunice, yung nanay naman niya. Mananampalataya ang mother at ang grandmother niya eh. Yung kanya lang father hindi, kasi Griego. Kaya po si Timothy ay uncircumcised. Kasi po, although may nagkaroon ng problema, di ba? Dahil nakapag-asawa ang kanyang mother ng hindi Hudyo. Griego ang tatay ni Timothy. Pero, nakapagturo kahit papaano ang kanyang ina nang naituro ng kanyang lola. Yung mother side niya, lola niya at mother niya, talagang mananampalataya. And thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Kita niyo? Ito pa po, no? Sa chapter 3, sa 2 Timothy pa rin, chapter 3, in verse number 15. Sabi ni Paul kay Timothy, and that from a child. Yan na, oh. Yan yung nire-remind niya pagtuturo sa kanya ni Eunice, sa ni Louis, ng grandmother niya. From a child, thou hast known the Holy Scriptures. Which are able to make thee wise. Yan. Unto salvation. Yan talaga ang magbibigay siya ng wisdom. Through faith, which is in Christ Jesus. Kaya tapos sinabi ni Paul yung benefit ng Scripture. All Scripture is given by inspiration of God. Profit ng Scripture and is profitable for doctrine, for reproof, for correction,
for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, fully furnished unto all good works. Pero itinuturo ito, hindi pag matanda na. Habang bata ay itinuturo ang Bible. Maganda pong alam ng bata ang mga kwento sa Bible. No? Hindi yung ang alam na kwento, Snow White and the Seven Dwarfs. Mga fantasy po yan eh. No? Iba yung mga kwentong tinuro mo eh, although pambata pero hindi totoo. Magandang mga kwentong maituro mo eh, mga life ng mga Bible characters, no? Life ni Joseph, life ni Moses. No? Magandang matutunan po ng mga bata yan. Nakita po natin mga kapatid. And through that, sa proper guidance, continuous na pagtuturo, by the grace of God, maigaguide natin ang bata sa kanilang paglaki at talagang magiging heritage sila unto the Lord. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat ng marami sa iyong kabutihan, sa iyong masaganang biyaya, na nung araw wala kaming hope, dahil natutunan namin ang scriptures, nagkaroon kami ng hope sa aming mga future. Nakapag-build kami ng house sa pamamagitan ng prinsipyo ng iyong salita. Maawat mahabag ka po, Ama, sa aming mga anak, sa aming pamilya. Sila'y heritage unto you, O God. Naturuan ng mga prinsipyo. Kaming mga magulang ay maging proper example ng aming mga anak. Sila po'y iligtas sa masamang sanglibutan. Maaaring sumira ng kanilang mga kinabukasan at ng kanilang buhay. Salamat sa pag-asang binigay mo at pinakita sa scriptures, O Diyos. Sa buhay ni Timoteo, na naturuan ni Apostle Paul, na ginamit at naglingkod bilang mangangaral sa scriptures. At sa iyo po namin nahabilin, O Diyos, ang bahagi ng iyong simbahan, na pinagdadalhan namin ang aming mga pamilya, aming mga anak sa pagsamba, ganun din ang aming mga kaibigan, mga strangers na nakita naming sinasama rin sa pagsamba sa Bible. Mahabilin po kami sa iyo ng lahat, O Diyos. Salamat sa dakilang pag-asa sa magulo at makasalanang sanlibutan na aming ginagalawan. Matutunan namin ang prinsipyong to be in the world but to be not of the world. Salamat sa oras na nagugol sa mahalagang pagsamba, O Diyos. Nawa ikay aming naluwalhati ng aming mga anak, mga tuto ng mahalagang mga prinsipyo. Mihiling kami, Ama, ng mahalagang basbas. Mahabilin kami ng lahat sa iyo. Tangi lang po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Magandang hapon po, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon.